May pangako ang bukas. Oo na! Oo na! Ako nang masama! Ako nang mali! Ako nang baliw at siraulo! At marahil nga, ako na rin ang pinakamasamang tao sa paningin mo! Pero wag mo ko sisisihin dahil ikaw mismo ang may kagagawa nito! Ikaw ang lumikha ng halimaw dito sa dibdib ko! Sisimulan natin ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang lumikha ng halimaw dito sa dibdib ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Nasaan na si Noemi? Tawagin mo nga siya para sabay-sabay na tayong kumain. Ay nako, bahala na siya sa buhay niya. Matanda na siya. Kaya naman niya kumain mag-isa. Ano ka ba naman, Debbie? Talaga bang wala ka kahit konting malasakit man lamang sa kapatid mo? Eh bakit naman ako magmamalasakit sa kanya? Puro sakit ng ulo lang naman binibigay nun sa akin. Alam mo namang wala siya sa wastong pag-iisip. Baya hanggang kailan mo ba talaga mauunawaan ang kanyang kalagayan, ha? Alam ko naman pong isip bata siya. Pero hindi naman yun nangangahulugan na tatratuhin natin siyang parang bata. Na-spoiled kasi siya sa inyo, kaya ayun, sobrang pasaway at inarte. Kaya kahit anong... Teka, wala kayo naaamoy? Meron. Ang bango, ah. Amoy perfume. Pabango ko yun eh. Buisit talagang lukarit yung anak ko. O, pinakialam naman yung gamit ko. Nasaan na pa yung babae niyan? Sinasabi ko na nga ba eh! Ate! Ah! Bakit mo pinasag yung bote ng pabango? Sorry! Sorry! Ulat ako sa'yo eh! Bitawang bote! Ay, mapapatay talaga kita, lukarit ko! Mapapatay talaga kita! Bata ka! Ang mahal ng pili ko sa perfume na yan pagkatapos sasayangin ko na ako na ngayon! Oo, talaga! Tama na yan! Huwag mo nang patulan ng kapatid mo! Yan ang ulo itong babae to! Sinabi ng tama na, ano ba? Talaga! Ano ka ba naman, ha? Parang perfume lang. Sinaktan mo na agad tong kapatid mo? Mahigit 3,000 bili ko sa pabango na yan! Tingnan nyo ngayon na nagkalat sa sahig! Binasag ng sirang ulo nyo anak! Kasalanan mo naman kasi eh. Sabi ko naman sa iyo, lagi mong ilak yung pintuan ng silid mo. Ako pa pala ngayon ang may kasalanan? Eh kasi dapat tinatali nyo yung alaga nyo o kaya dinadala nyo na lang doon sa kulungan ng mga baliw para hindi siya makapermisyo dito. Hoy, Debbie, hindi ko na gusto yung pananalita mo, ha? Tatabangan ka sa akin. Bakit ba palagi na lang siya kinakampihan nyo? Ako na nga naaagrabyado pagkatapos ako pati pagagalitan nyo. Oh, wag kang mag-alala. Babayaran kita. At kung gusto mo, gagawin ko pa 5,000 yan. Yan naman kasing hirap sa inyo, Mami. Sa halip na disiplinahin nyo yung babae na yan, kinukonsinti nyo pa. Kaya lalo nagiging pasaway. Huwag mo akong tuturuan dahil wala kang mga alam. Balang araw magiging ina ka rin. Kaya mauunawaan mo rin ako. Oo, tama kayo. Marahil nga wala pa akong alam sa tamang pagdidisiplina. Pero isa lang ang sisiguruhin ko sa inyo, ha? Hindi ko kayo gagayahin. Dahil hindi ako magkakaroon ng anak na si Raulo. Bus na talaga pasensya ko sa baliw na yun. Gigil na ako, alam mo ba? Gusto ko tirisin na parang kuto. Kaya pinatulan mo. Alam mo bang siraulo lang ang pumapatol sa siraulo? Ay naku, sa totoo lang, malapit na rin ako masiraan ng ulo. Konting panahon na lang, baka nga mabaliw na rin ako. Baka isang araw, makita mo na lang ako naglalakad sa kalsada. Hinahanap sina Crispin at Basilio. Kaya nga lumayas na ako ron eh.
Ayoko siyang patulan. At isa pa, wala ka namang panalo. Dahil sa paningin ni Mami, lagi tayong mali. Kaya kung ako sa'yo, lumayas ka na rin doon. Dito ka na lang para may kasama ako. Oo nga, naisip ko na rin yan, Kuya Randy. Pero kilala mo naman ako. Hindi ako basta-basta sumusuko. Kung meron man dapat lumayas, walang iba yung kundi yung lukaret na babae na yan. Tsaka hindi ako papayag na maangkin niya yung buong pagmamahal ni Mami. At huwag niyang gagamitin ang pagiging baliw niya. Dahil kung siraulo siya, mas lalo ako siraulo. May pangako ang bukas. Anak naman, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, huwag mo nang pakikialaman ang gamit ng kapatid mo. Hiram ko lang naman. Hindi hiram yun, anak. Dahil hindi ka naman nagpapaalam sa ate mo eh. Hindi naman siya payag kahit paalam pa ako. Kaya nga, huwag mo na lamang pakialaman ng mga gamit niya, ha? Meron ka naman sariling gamit, di ba? At kung meron kang gustong gamit niya na wala ka, di ibibili kita. Basta magsabi ka lang sa akin. Basta, ang gamit na ate gusto ko. Ay, nako. Hindi nga po pwede yun eh. Ano, gusto mo ba lagi kanyang sinasaktan? Bakit ganun si ate? Hindi niya ako love. Bakit ang damot-damot niya? Hindi naman, anak. Love ka ng ate mo. Ayaw lang talaga niya na pinapakialaman ng kanyang mga gamit. Kaya wag mo nang uulitin yung ginawa mo, ha? Ha? Hanggang ngayon ba naman hindi ka pa rin nasasanay? Ano? Simple lang naman ang solusyon dyan eh. Ano? Kung bibili ka ng gamit, dalawahin mo na. Ha? Yung isa sa'yo at yung isa sa kapatid mo. Oo. Ano siya? Sinuswerte? Kahit nga yung pinaglumaan ko, di ko bibigay sa kanya yon. Brand new pa kaya? Sobra-sobra ng attention binibigay sa kanya ni Mami. Seselos ka ba sa kapatid mo? O sino ba naman ang hindi magsaselo sa kanya? Umpisa pa lang ng mga bata pa kami, lagi na lang siyang pinapabura ni Mami. Special child kasing kapatid mo, kaya special attention din ang kailangan niya. Kaya kung gusto mo rin ng special attention mula sa iyong mami, edi magpakabaliw ka na rin. Total, praning ka naman eh. Sige, asarin mo pa ako para lalo ako Ano mainbyerna. naman, di ka na mabiro. Alam ko na, para mawalang init ng ulo mo. Ano? Pumunta tayo sa malamig na lugar. Kalimutan mo na yung iniisip mo, no? Hindi ako safe ngayon. Problema pa yun. May iba namang paraan eh. Ano? Pwede naman akong gumamit ng kondom. Ay, naku, yoko nga, no? Hindi ako kumakain ng saking na may balat. Luka-luka. Mukhang nahawa ka na rin sa kapatid mo. Para ka na rin special child. Ulol! Buti naman naisipan mo pa akong dalawin. Akala ko talaga kinalimutan mo na ako ng tuluyan eh. Maayos naman yung pagpapaalam ko sa inyo, Ayoko lang na lagi tayong nagbabangayan nang dahil sa paborito yung anak. Randy naman, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong paborito? Pare-pareho lang ang tingin ko sa inyong tatlo. Yun ang sinasabi nyo. Pero hindi yan ang pinakikita yung pagtrato sa amin. Bakit? Pinabayaan ko ba kayo? Umpisa nang mawala ang daddy nyo, ako na ang tumayong ama at ina nyo. Nagsumikap ako para sa inyong lahat.
At mas mapalad nga kayo ni Debbie dahil nakapagtapos kayo sa pag-aaral nyo. Magpasalamat kayo dahil may sapat kayong pag-iisip. Kaya hindi nyo dapat kinaiinggitan ng kapatid nyo. Espesyal na atensyon lang ang pwede kong ipampuno sa kanyang kakulangan. Naaawa ako sa kanya dahil sa kanyang miserableng kalagayan. Hindi ko naman sinabing huwag kayong maawa sa kanya eh. Pero sana naman, maawa rin kayo sa amin. Ano gusto niyong gawin ko? Ang tratuhin ko rin kayo na parang bata? Anak naman, malalaki na kayo. You can take care of yourself. Tama na, Mami. Ayoko na makipagtalo sa inyo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit yung sinasabi. Yun na nga eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo ang bagay na ito? Hanggang kailan ba talaga niyo ako mauunawaan? May pangako ang bukas. Ate, anong pasalubong? Anong pasalubong? 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 Oo. Meron ako muriatic acid dito na binili ko sa grocery. Gusto mo ba? Ito na lang ang laklakin mo para matuluyan ka na. Bakit lagi ikaw galit sa akin? Nagtatanong ka pa? Bakit? Di mo ba alam? Oo nga pala. Nakalimutan ko. Wala nga palang laman yung utak mong inaanay at kinakalawang. Ate, huwag mo nang galit sa akin. Pati na tayo. Oo, kanino ba? Ako na ang dala-dala mo. Bilis, dalhin ko doon sa kusina. O sige, epal ka naman. O ayan, bitbitin mo. Mami! Mami! Ay! Ang galing mong umepal. Lampa ka naman pala. Tapos magngangangawa ka dyan. Ang ginawa mo sa kapatid mo? Ako din naman nakita nyo. Kasalanan ko ba kung lalampal-lampang baliw na yan? Tulak niya ako! Hoy! Hindi kita tinulak, no? Tulak niya Kinuha mo sa akin ako! yung dala kong grocery bag. Hindi mo naman pala kaya. Hindi siya matutumba kung hindi mo siya itinulak. Ano pa nga bang aasahan ko? Siyempre, kakampihan nyo na naman yung anak nyong baliw. Sira, ulo, luka-luka, praning, mongoloid, abnoy, sintu-sinto. Tama na! Aray! Napan nyo ako! Sorry. Sorry, nabigla lang ako. I hate you! I hate you! Debbie, sandali anak! Hindi ko sinasadya! Bumalik ka rito! Dalawang araw nang hindi umuwi si Debbie. Malaki na talaga ang tampo niya sa akin. Sa kauna-unahan kasing pagkakataon, nasampal ko siya. Hindi bale. Lilipas din naman siguro yung galit niya. Oh, may tao sa labas Sino kaya yun? Sisilipin ko muna dito sa bintana. Parang pamilyar sa akin na lalaki nakatayo sa tapat ng gate. Teka, lalabas ako, titingnan ko. Kumusta ka na, Lucita? Samuel? Ikaw ba yan? Sino si Samuel sa buhay ni Lucita? At anong magiging papel niya sa ating kwento?